Hello everyone! Tuloy na uli natin ang ating pamamasyal. Ito yung 6th destination natin sa Hanoi. Pumunta pala kami dito sa mausoleum na Ho Chi Minh. Actually, katabi lang yan ng Presidential Palace, kaya accessible lang siya. Ngayon, dumaan kami diyan sa scanner nila. Bago ka kasi makapasok, dadaan ka sa scanner nila dahil napaka-strict dyan sa lugar na yan. Pinagbawalan nga kaming gumamit ng tripod. So, dyan din sa loob ng mausoleum na yan, makikita mo yung museum ni Ho Chi Minh. Kasi yung mausoleum, yan yung himlayan ng mga revolutionary leader nila at saka ng katawan ni Ho Chi Minh. Kaya may mga bantayan katulad sa Luneta, may bantay na mga sundalo nila sa harapan. Di ka basta-basta makakalapit at ang layo talaga ng pagitan. So, madaling sabi, sa paglalakad namin, pumasok kami diyan sa may kabilang side ng museo. Hindi namin napasok kasi bawal that time. So, yung katabi niya, diyan kami pumasok sa may one pillar pagoda nila. Pero bago ka makapasok diyan, madadaanan mo tong temple na to ng Buddhist. Balibay, ang pagpunta mo diyan ay apat agad yung mapupuntahan mo. Yung Presidential Palace, yung mausoleum ni Ho Chi Minh, tapos yung museum ni Ho Chi Minh, tapos yung One Pillar Pagoda. So, ito yung temple muna na nadadaanan bago ka pumasok sa One Pillar Pagoda. So, pumasok kami din sa loob na niya kasi hindi naman bawal at hindi naman bawal mag-video taking at saka mag-picture. So, hindi rin naman bawal kung ano yung susutin mo dahil hindi sila maigpit yan sa temple na yan So, paglabas namin dyan, may pinasukan uli kami diyan na kung saan mo makikita yung mga law of karma na andiyan sa lugar din na yan. Diyan ko nabasa yung mga, kung ano-anong klase ng law of karma. Nalibang ako sa pagbabasa diyan dahil talagang minsan ay totoo talaga yung mga karma na tinatawag nila. Dahil maraming mga bagay na naging totoo sa buhay nating mga tao. So, masarap magbasa. So, ayan na nga, nasa loob na kami at yung pagoda na one pillar na tinatawag kasi yung one pillar pala ay ang meaning niya is long-lasting happiness at saka good life. Kaya, hindi sayang, hindi namin naakyat yun. Sabi nila maganda daw dyan pumunta at umakyat, mag-pray para sa mga mabless yung fertility at saka yung marriage ng bagong couple. Kaya pala ang daming tao diyan, yan pala pinupuntahan diyan sa pagoda. So hindi na rin kami nagtagal dahil ng sobrang matao, tsaka parang pagod na ako kaya sabi ko kay Ben, tayo na dahil pupuntahan pa tayo. Isasabay na rin kasi namin puntahan ang Mega World dahil pass 1 na yan kaya abot pa. Kaya yun, nagtaxi na lang kami papunta sa Mega World kasi medyo malayo yun, mga 1.5 hour yata yun. So yung taxi naman, nag-grab na lang kami diyan kung sa North ka lalabas, yun, doon ka makakasakay ng taxi sa labas niya. So yun lang, bye bye, thank you so for watching.